Unahin na natin siya. Oh. Sino? Yung kulungan. Ay, yung kulungan. Nagtataka lang ako eh. Iba-iba yata yung kulay ng flooring. Hindi ko maintindihan. Ano ba ibig sabihin? Ay, colorful. Coding ba yun? Hindi ko pa nakita. colorful. So, lahat ng kulay ng politika, welcome doon. Yes. So anyway, i-welcome natin si Arles de los Santos, ang ating pong mobile journalist. Alam ko wala ka na doon, pero nasilip mo, di ba Arles, tama ba ako? Kung saan i-detain ang mga posibleng kasuhan very soon. Jovi, Chiggy at Mase, syempre magandang gabi pati sa ating mga tagapakinig. At kanina ay medyo marami-rami ang mga nangyari na naman sa ICI. Kasama na ito ang pagbisita o ocular inspection ng Independent Commission for Infrastructure. Kasama ang ilan sa mga opisyal nito, gaya na lamang ng chairperson na si Justice Andres Reyes, maging ang commissioner nito na si Rogelio Babe Singson. Personal nga nila na inikot at ininspeksyon itong 108 na mga selda ng bagong-bago na New Quezon City Jail. At ayon nga sa kalihim ay kaya nitong mag-detain ng aabot sa mahigit 1,000 na mga detainees na indict o yung magiging sangkot dito sa mga flood control scandal na ngayon ay kasalukuyang iniimbestigahan ng ICI. Pero mahalaga natin na tignan, Jovi, Chiki at Mase, na ayon kay Justice Reyes at Babe Singson ay tila kulang ito. Dahil kung titingnan daw natin, yung investigasyon ay gawa ngayon sa 421 suspected flood control projects ng pamahalaan. Kung mayroon daw na 10 mga individual na maaaring kasangkot dito ay tila kulang. Itong 1,000 detainees na capacity nito ng bagong 5 palapag na kulungan na ito. Pero so kung 421 times 10, so parang mahigit 4,000 kung di tayo nagkakamali, and then asahan daw natin na sa paparating pang mga araw ay may development pa nga sa isinasagawang investigasyon ng ICI. Pero tinanong din natin ang ilan sa mga opisyal ng Independent Commission for Infrastructure patungkol sa iba pang mga usapin na nais malaman ng taong bayan, kagaya na lamang ng hindi paglalabas ng komisyon sa mga nagdaan nitong pagdinig, kung saan nga nandoon yung mga file na kung saan humarap sila Sara Diskaya, Curly Diskaya, Speaker Martin Romualdez, yung ilang mga senador at dating senador na humarap doon sa komisyon dahil mahigit sa 40 days na panunungkulan nito ng ICI mula nung buno sa pamamagitan ng EO94, 40 personalities na din yung naimbitahan nito. Kaya naman yung mga nauna ay hindi na raw tayo magkakaroon ng access sa kadahilanan na ayaw matelegraph ng komisyon yung kanilang investigasyon na isinasagawa doon sa mga nakasasangkot nga dito. Bukod pa dyan, yun nga, ready na rin daw sila sa pinaplansya na rather ng komisyon ang mga guidelines na isasagawang live stream ng mga pagdinig nito sa paparating pang mga linggo. Okay, meron akong question tungkol dyan pero para lang masara natin, Arles, tong issue nung kulungan na binisita ng mga opisyal kanina, ipapa-soundbite lang namin, huwag ka muna alis dyan, yung sinabi ni Ombudsman, ni Secretary John Vic Remulla, tungkol dun sa, kasi nga alam niyo naman na-cover natin ito, kasi mga may neck brace, mga naka-wheelchair. Yun nga, yung lagi nagkakasakit. May medical condition. So meron siyang meron siyang soundbite tungkol doon. I-playback lang natin. Nakahanda na po yung PGH, Cayatas General Hospital. Meron po kaming infirmary dito, lalagyan namin ng lahat ng resuscitation machine. Kung dialysis kailangan, mag-alagay kami ng dialysis machine. Kung kailangan rin ng heart monitoring equipment, mag-alagay rin kami. So wala nang excuse para sabihin na lang kailangan St. Luke sila. Lahat ng kailangan sa St. Luke's, andito na rin. Okay. So parang joke kasi yun na kung ano yung pangalan. Pero wala naman talagang pangalan. So it's an infirmary in that complex. Ang nagkataon, malapit kasi yan sa Payatas. Tama ba, Arles? Tama, Jovi. Kanina nung pagpasok natin, nakita natin na nandun talaga yung ilan sa mga normal na komunidad doon at medyo loob-looban nga itong bagong pasilidad na ito, yung 5 floors. Talagang, Jovi, sa pag-iikot natin doon talagang bagong gawa at kapansin-pansin doon yung iba't ibang mga kulay ng mga dingding, ng mga sahig, yung ilang mga kwarto doon ay may mga double deck, yung ilan ay kayang mag-accommodate ng parang tiga-anim na set na individual. So may kayang 12, may kayang 10.
So, iba-iba. Yung iba may kutsyon, yung iba wala pa. Yung iba, so far naman, meron din mga electric fan at gumagana na ang mga ito. Mayroon din na 2 CR para daw sa palikuran at pagliliguan ng mga makukulong doon, pati ang lababo kung saan hindi na talaga nila kailangan lumabas at magagila pa ng kung ano-ano. Meron din common cafeteria kung saan sila inaasahang kakain at bukod pa dyan ay meron ding retablo kung saan aasahan natin na baka magkaroon din sila ng mga, of course, mga religious ganaps no doon, Jovi, Chiki Yes. at Mase. Okay, Mase, bakit ganun? Alin? Bakit ang mga nagnakaw ng malalaki sa ganyang kagandang kulungan mapupunta? Ayun Yung na mga nga. maliliit lang ninakaw, nasa mga siksikan. Exactly. Akala ko nga yun na yun wala ng kutsyon, pero sabi ni Arles, yung iba daw may kutsyon Meron doon. daw. At saka Eh. yung sinasabi ni Arles kanina, more or less, nasa 1,000 kayang i-accommodate. Oo, So, dinagdagan na nila. Yung umpisang, yung initial na inspection ni 200. Secretary, 200 lang Oo. di ba? Yeah. Na-realize siguro nila mukhang mas marami yung involved. Oh, so, Totoo. ibig ba Ganun sabihin, ba? Arles, hindi ko alam ha, pero ibig sabihin ba ay ma-occupy na yung mga yan bago matapos itong taon? Ano bang sabi nila? May So posibilidad ba? far, Chiki, no, si DPWH Secretary Vince Dizon na nag-file na nga sa Ombudsman ng ilang mga kinauukulang kaso sa sinasagawang investigasyon din ng ahensya. No? Ayon sa kanya, doon daw magpapasko ang ilan sa mga kasangkot sa flood control scandal. Pero at least no, for the part ng ICI, muli nilang nilinaw na sila lamang ay a recommendation ng mga case na maaaring isampa sa mga personalidad at kung paano nga ba yung naging proseso ng mga sabwata na ito na sinabi din ni Justice Reyes na parang ibinebenta raw itong mga flood control projects ng pamahalaan. So sila na rin yung mamimili kung sino yung mga kontraktor at mga engineer, ayan daw ang lumalabas sa kanilang initial na investigasyon. Teka lang naalala ko bigla, ombudsman ng recommendation at saka DOJ. Di ba yan yung naging issue kahapon? Na kaya nagdesisyon nung 2016 na hindi sundin yung sinabi ng ombudsman against sa kaso ni Senator Joel Villanueva dahil doon sa RA, ano yun? 6750 ba yun? Nakalimutan ko yung number na parang excuse ang mga legislators. Aba, ganun din ba yun? Applicable din ba yun dito? Kailangan natin Oo. abangan kung talaga nga bang konektado at magiging parehas ang kahihinatnan nito. Kasi kaninang umaga din ay nagkaroon ng kilos protesta doon sa labas ng Department of Energy Complex kung saan matatagpuan ang tanggapan nitong ICI. So kanina mga hapon-hapon na ay nagbigay ng pahayag itong ICI at nanghingi ng konting pag-unawa sa publiko dahil 40 days pa nga lamang daw ang kanilang opisina at yung kanilang isinasagawang investigasyon ay para raw masiguro na yung mga ebidensya na kanilang mga makakalap ay tatayo at kikilalanin ng korte sa mga paparating nito ng pagsasampa ng mga kaso. Ayun. Okay, so ulitin ko lang, medyo in-skip ko kanina kasi gusto ko talagang pagtuunan ng pansin yung kulungan nasabi ko nga bakit yung mga yung mga ordinaryong mamamayan na nagkaroon ng pagkakamali ay nandoon sa mga siksikan na ito ang lalaki ng ninakaw So, ilalagay Pero ipuntahan na natin yung tungkol doon sa iyong sinasabi na missed opportunity Arles, na hindi na natin malalaman kung ano yung itinakbo ng investigasyon earlier. Sabihin yung mga VIP na kinover, pinaghahabol nyo sa labas ng ICI, hindi na natin malalaman yon dahil hindi sila kasama sa ihahayag na mga detalye or kahit transcript pero magkakaroon ng live streaming sa mga susunod na pagdinig. Yes. Pero yung mga nakalipas hindi, tama ba? Tama ka dyan, Jovi, no? Ayun daw parang hindi raw matelegraph yung mga so far nakita na nila sa kanilang mga isinagawang investigasyon. Pero sa susunod na linggo, Jovi, walang live stream, walang pagdinig ang ICI dahil wala o hindi available itong si Commissioner Babe Singson. So maaari sa susunod, next week pa, mangyayari itong live streaming ng ICI. Antayin natin kung magkakaroon nga ba sila ng official YouTube page o Facebook page at maging sa atin at sa ating mga kapatid sa media kung paano nga ba ang magiging takbo nito. Medyo maliit kasi yung kanilang room doon, no, kung saan isinasagawa itong mga pagdinig, Jovi. Kaya kung titignan natin na nasa 60 na mga media persons ang ating araw-araw na kasama doon, ay kahit nga yung kwarto na yun ay medyo maliit. Yan. Mapapahinga pala si Arles sa Walang pagtakbo takbuhan. next week. Walang takbuhan.
Oo. Okay. Dahil next week ay wala pa po dahil nga wala yung isa sa mga miyembro na si former Secretary Secretary. Singson. Okay, yan na muna. Thank you very much sa yung update, Arles de los Santos. Thank you. Salamat, Arles. Happy weekend, Arles. Alam mo, hopefully nga, na-decongest na nila talaga yung mga detention cell. Kasi tama yung pinupunto mo, di ba, Jovi? Kapag ka yung mga ordinaryong mamamayan, ang lupit talaga. Siksikan yung mga kulungan. Natatandaan ko dati, nagkaroon kami ng coverage dyan din sa Quezon City Jail. Di ko matandaan yung saktong lokasyon. Pero alam mo ba, yung isang kulungan, isang selda, wala silang maupuan eh. Yung That's mga May nakakulong, Ang tawag nun, relyebo ha? Oo, relyebo. Maski yung mga kama, Relyebo. relyebo ang kama. at ang malupit dyan, kanya-kanya na silang lagay ng mga parang duyan o higaan sa taas na wala naman talagang second floor. Pero kumbaga nagdi-DIY Kasi sila wala ng silang mga mahigaan. tela. Kasi wala kang mahihigaan dun sa floor. At pag na-assign ka dun sa floor, either nakatayo ka lang or nakaupo ka lang, hindi ka pwedeng humiga kasi di kayo kasya. Ako na, as a health reporter naman dati, Chiki, ang mga nako-cover ko na mga kulungan kapag nagkaka-outbreak, alam niyo po yun. Alam ko kumakain yung iba, no? Yung nagkakaroon ng pigsa o kaya Yes. mga outbreak ng kung ano-ano mga karamdaman sa loob ng mga ordinaryo nating mga kulungan, dahil sa sobrang siksikan yun sabihin, sa sobrang umaapaw na yung mga tao dun sa loob, wala na nung sense of space na like, kung may COVID, siyempre, parang imposible. Kung meron ng isa, for sure meron ng iba. Oo. Hawaan, manang Hawaan. matindi. Totoo yan. Naalala ko nga, meron akong narinig na interview around 2 days ago, no? Sabi nila, napaka-unfair. Kasi kung yung mga, sabi nyo nga, yung mga maliliit, no, na magnanakaw, kunwari, magnanakaw ng cellphone, sasabihin, ibalik yung cellphone. Pero itong mga trilyones, milyones, bilyones na mga ninakaw, ay, may process muna, may due process muna. Yeah. Hindi muna ibabalik. Yeah. Wala mo nang ganon. Yes. Pero pag Also, cellphone, ibabalik agad. Correct. To be fair, itong pinapakita natin na video ng detention cell na may double deck, ang ayos-ayos niyan. Ang ganda-ganda niyan. Kasi kahit na magpunta kayo doon sa maximum detention cell ng Muntinlupa, makikita nyo yung loob ng kwarto, dikit-dikit din ultimo yung mga kama nila. Yes. Ganun kadami yung mga detainees natin doon. So, itong pinapakitang kulungan para doon sa mga korap, ang ganda niyan. Oo, Maganda, kasi maganda. Actually, mas malaki pa nga yung isa napapanood dahil sa Koreans, di ba? Oo. Pag nakukulong yung mga Koreans, yung mga cell something, Oo. yung mga K-drama na tungkol sa mga kulungan, prison something. mas malaki pa to. Mas malaki pa po yan. Tapos yun sila, komportable. Correct. Dahil kung ilan sila, kung 5 lang sila dun sa isang cell block na yon, komportable sila pwede doon. Maliliit lang din, pero komportable. Anyway, mga kapatid, walang katapusan to. Wala tayong magagawa. Yan daw ang gustong pagkulungan ng mga plunderer. No? Malay mo, mas marami pa sa 1,000 sila dyan. baka Dyan magsiksikan sila. din Dyan sila. sila. Magsiksikan din. Sisiksikan sila dyan dapat.